Taliwas sa sinabi niyon na hindi manonood, ipinangako ni Sai na sa bawat laro ng Mighty Ball na naroon siya para bigyan ng suporta ang kanyang team. Kahit sa out-of-town games ng mga ito, ay sinisiguro niyang kasama siya. Habang unti-unting naiintindihan ang larong basketball, ay unti-unti na rin niyang nalalaman at nararamdaman ang kahalagahan nito. Nakuha na rin ng mga manlalaro ang kanyang paghanga at respeto. At dahil sadyang mababait at magagalang, ay hindi naging mahirap para sa kanya ang mapalapit sa mga manlalaro. Alam na rin niyang dahil sa galing at talento ng mga ito, kung kaya mas madalas na manalo ang team. Pero syempre iyon ay dahil din sa mahusay na pagtuturo at pagdidisiplina sa mga ito ni Lance. Pilit maniwang iwasan ng coach ay patuloy pa rin itong nagkakaroon ng puwang sa kanyang puso at isip. Hindi man niya may tuturing na kaibigan, ay hindi na rin niya ito matatawang na kaaway. Pagkatapos ng party ay kapwa sila umakto ng kaswal sa harap ng bawat isa at iniwasan na pag-usapan ang mainit na sandaling na magitan sa kanila. Tila isang truce ang napagkasunduan nila. Sa tuwing magkikita at magkakasama, ay sibil ang pakakitungo nila sa isa't isa. Ngunit kahit kapwa pilit na itinatago ang awareness and mutual animal attraction na nararamdaman para sa isa't isa, ay lumalabas pa rin iyon kahit sa simpleng pagtatama ng kanilang mga mata. Naputol ang pagmumuni-muni ng dalaga nang bigla ay tumahol ang kargang si Pucci. Noon ay kasalukuyang nasa loob sila ng isang mall sa Makati at naglilibot. Kagagaling lamang nila sa vet nito para sa monthly check-up at grooming nito. Nang sundan niya ng tingin ang kumuha ng interest nito, ay kaagad na bumilis ang tahip ng kanyang dibdib nang makita ang lalaking laman ng kanyang isip. Kitang-kita rin ang pagkagulat sa mukha ni Lance nang makita siya. Ngunit kaagad din itong nakabawi at nakangiting nilapitan siya kasama ang dalawang batang babae na kahit hindi sabihin ay nahihinuha na niyang kambal dahil sa identical na itsura ng mga ito. Hi, fancy meeting you here. Anito ng tuluyang makalapit. Hello, kagagaling lang namin ni Pucci sa bet niya. Maghiliw ng ngitian niya ang kambal. May I know who are these two lovely girls? Interesadong tanong niya. Ang dalawang makulit na ito ay ang mga paborito kong pamangkin. This is Leslie and this is Lian. Pagpapakilala sa mga ito ni Lance. Girls, say hello to Miss Saina Valerio. Utos nito sa dalawa. Hello, nangingiming bati ng nagangalang Lian. Are you Uncle Lance's new girlfriend? Matabil na tanong nang hindi nahiyang si Leslie. Nag-iinit ang mga pisming hindi kaagad siya nakasagot. Nang tumingin siya sa bintana, ay nakita niya ang amusement sa mga mata nito. Sa halip na ito ang sumagot, ay tila interesado rin hinihintay nito ang sasabihin niya. Napatikim na muli niyang ngitian ng matamis si Leslie. No, sweetie. Actually, I'm your uncle's new boss. Aniyang din niya ng huling sinabi habang nakatingin ang makahulugan sa lalaki. What is your dog's name? She's so cute. Is it okay if I touch her? I'd always love to have a dog, but my mom said pwede lang akong magkaroon ng pet pag 10 years old na ako. That's like so tagal pa, cause I'm only 7 years old. Mahabang litanya ni Leslie. Inusot pa nito ang mga labi sa huling sinabi. Yeah, because mom said we don't know how to take care of a pet yet. Sabad naman ni Lian. Makikita rin sa mukha nito ang kasabikang magkaroon ng alagang hayop. This stinker's name is Pucci. She's a French poodle. Pagpapakilala niya sa alaga. You can touch her if you want to. Ang totoo ay gustong-gusto rin niya ang mga cute na batang katulad ninyo. Ani niya na pumantay sa level ng height ng kambal upang maabot at mahawakan ng mga ito ang aso. Careful girls, baka bigla na lang kayong ihian yan. Babawala sa mga ito ni Lance. No, it's okay. Ginagawa lang niya yun kapag natatakot siya. And she's definitely not scared of little girls. Only a big bad bully. Ani yan, na muli ay tumingin ng mapangasal sa lalaki. Sa halip na mapikon, ay naaaliw na tumawa lang ito. We were just about to have something to eat. Why don't you join us? Unless may iba ka pang mahalagang gagawin o pupuntahan. No, wala naman. Pero are you sure na hindi ako makakaabala sa inyo? I don't wanna intrude a bonding ninyo. Pag-aal lang sabi niya. Hey kids, I think Miss Valerio needs a little more convincing. Bakit hindi kayo mag-invite sa kanya? O joke nito sa mga pamangkin. Yes, please come with us, Miss Valerio. Gusto pa po namin makasama kayo ni Pucci. And promise hindi kayo makaka-istorbo sa amin, please. Halos sabay na pagsasalita ng kambal.
Kapwa makikita sa mga mukha ng mga ito ang pagsusumamo. Napatawang nagkibit balikat na pumayag na rin siya. Sa klase ng pananamit, pag-aayos sa sarili at mga borloloy sa katawan ni Saina, ito na ang pinakahuling babaeng iisipin ni Lance na pwedeng maging isang ina. No, she didn't look at all like the mother in his imagination. But his two beloved nieces with chocolate-flavored ice cream smeared around their mouths obviously adored her. At habang pinagmamasa ng masayang pakipagkulitan ito sa mga pamangkin niya, ay lulalo lamang itong gumaganda sa kanyang paningin. He could not remember ever meeting a woman so full of contradictions. Sa maikling panahon ng pagkakakilala nila, ay iba't ibang emosyon na ang naramdaman niya. She made him crazy and made him mad. But she could also be funny and sweet in her own particular way. He didn't want to like her, but it was getting increasingly difficult not to. Hindi niya alam kung kailan nagsimula, pero habang nakikita niya ang dedikasyon at seryosong pagharap nito sa mga responsibilidad sa Mighty Ball at pagpipilit na matutunan ang mga bagay na hindi nito alam, ay unti-unti nang napalitan ng paghanga at respeto ang mga pagdududa niya rito. She also had a way of standing up to him that he admired. Somehow, she managed to hold her ground around him without being a bitch about it. Hindi niya gustong masira ang magandang samahan nila ngayon, kaya pilit niyang sinisikil ang matinding physical attraction na nararamdaman para rito. He wanted her so much but he had dealt with lust forever. Ang dapat lang niyang gawin ay panatilihing professional ang relasyon nila. Pero sana rin ay hindi siya nadidepress sa isiping hanggang pagkakaibigan lang ang maaaring mamagitan sa kanila. Papalabas sana ng hotel na tinutuluyan nila sa Cebu si Saina nang makasalubong niya sa lobby ang isang star players ng kanyang team na si David Angeles. Naroon sila para sa isang out-of-town game. Bukas pa ng gabi ang laro, ngunit kayo ng umaga ay naroon na ang mga manlalaro upang sa ganon ay makapagpahinga at makapaghanda ang mga ito ng mabuti. Siya kadalasan ang sumusunod na lamang sa mga ito. Kanina lamang siya dumating at dahil hindi pa naman inaantok at naiinip na sa loob ng silid, ay naisipan niyang maglakad-lakad muna. Good evening, Miss Valerio. Malapad ang ngiting bati sa kanya ni David. Isa ito sa may pinakamaraming tagahanga sa PBA. Dahil bukod sa magaling ay may hitsura, ay nananatili pa itong binata, kaya hindi nakapagtatakang maraming babae ang nagpapantasya at nagkakandara pa na makuha ang atensyon nito. Ngunit para kay Saina na halos kaedad lang nito, ay hindi nalalagpas pa sa pagtingin kaibigan at kapatid ang damdaming mauukol dito. Hindi niya gugustuhin na mabahira ng romansa ang professional na relasyon niya sa lahat ng manlalaro ng kanyang team. Sinuklian niya ng mainit na pagbati nito. Ang akala ko by this time ay nagpapahinga na ang lahat ng mga players. May himig pagbibiro na saad niya. It's only 9 o'clock, ma'am. Hanggang 11 pa naman ang ibinigay na curfew sa amin. Pagbibigay impormasyon nito. Well then, enjoy mo sana ang natitirang oras mo. I'll say good night now dahil baka bukas na ulit tayong magkita. Aniya at humakalabang napalayo rito. Miss Valerio, habol nito sa kanya. Are you heading somewhere in particular? Bala ko kasing magpalipas ng oras sandali sa bar. Wala nang. Tanong ko lang baka gusto mo akong samahin. Will you let me buy you a drink? Napangiti siya. Halatang naglakas loob lang ito na imbitahan siya. He was so boyish and charming. Wala siyang nakikitang masama para tanggihan ang paanyaya nito. Isa pa ay gusto rin naman niyang makapag-relax. Sure, why not? I was just going out for a stroll sana. Aniya na subaybay rito, patungo sa bar. The hotel bar is quiet and dark. They settled in a small banquet in the corner. Beer ang in-order ni David para sa sarili habang red wine naman ang ni-request para sa kanya. Are you allowed to drink that night before a game? Tanong niyang maihatid na sa mesa nila ang mga inumin. Pinapayagan naman kaming gawin ang kahit ano as long as we give our all to the team. At dapat alam din namin ang limitasyon namin. Hindi naman istrikto si coach pagdating sa pag-inom-inom namin basta't hindi kami lalagpas at gagawa ng iba pang masamang bisyo. Aniya matapos sumimsim ng hawak na beer. You mean drugs? Yeah, of course. It's a big no-no. Lalo na at minsan nang nawala ng magaling na player ang team dahil sa paggamit ng illegal drugs. Naging malungkot ang tono nito. Really? Kailan nangyari ito? Interesadong tanong niya. 2 years ago, kapapalit pa lang noon ni Coach Lagdamio sa pwesto ni Coach Argos. Napilitang tanggalin ni Coach
Lance, si Ray Hernandez nang madiskubre niyang nalululong ito sa ipinagbabawal na gamot. Pagkukwento ni David. Ray was one of the star players of the team. Madalas nga siyang best player noon kapag nananalo kami. But a few months ago, bago siya umalis sa team, ay nagkaloko-loko na ang mga laro niya. Patuloy nito. Halatang wala na ang focus niya sa game. At first ay binigyan pa siya ni Coach Lance ng tsansa na ayusin ang sarili niya. But he's already hooked up with drugs, kaya nag-decide na si Coach na alisin na si Ray sa team. Where is he now? Nasa rehab ba siya ngayon? Napailing na napabuntong hininga ito. No, just last year, Ray was killed in a car accident. Talagang naging masakit para sa buong team ang pangyayaring iyon, lalo na kay Coach Lance. Umaasa pa rin kasi siya na magbabago si Ray. Of course, mas malaking dagok ayon para sa mga magulang niya dahil nag-iisang anak lang siya. Hindi nga nila nagawang iparehab si Ray dahil ayaw nilang tanggapin na nagdadagsang anak nila. That's really so sad. Nalulungkot at napamunti ng hiningang sabi ni Sina. Marami talagang buhay ang nasasayang nang dahil sa illegal drugs. Yeah, that's so true. Kaya talagang nagsilbing lesson para sa amin ang nangyari kay Ray. Teka, masyado namang malungkot itong pinag-uusapan natin. Let's talk about something else. Anito, nagsimulang magbukas ng ibang usapan. Dahil sadyang isparte at maboka at masarap kausap si David, maraming nakakatuwa at interesanteng paksa ang napagkwentuhan nila. Ngunit pagkatapos ng tig-3 basong inumin, ay nagpasya na siyang bumalik na sa kanyang silid. Ngunit bago maghiwalay, ay nagpasalamat